puro Bini yung playlist. Bakla ka ba? Bakit ganyan yung puro Bini yung pinapatugtog mo? Bakla ka ba? Hala, bakla. Puro Bini. Hala, bakla kasi Bini ng Bini. Hala, bakla. Sumasayaw ng Bini. Hala, bakla. Sumasayaw ng Bini. Bakla. Pading. Bakla. Pading. Ito yung totoong gender ko. Okay, so sa title pa lang, alam niyo na yung topic natin. Yung mga nagsasabi kayo sa akin, tinatanong ako ng mga tao, ng mga kaibigan ko, at ng marami pang tao. At mga mukhang alien. Nasabihan nila ako na makaladaw ako kasi puro Bini yung... Hindi naman puro Bini yung playlist ko, no? Siyempre, may mga... Ano ba yan? May mga... may mga jacket lang po ko dito kaya meron po kayo nakikita. Actually dati pa kayo nakakita naman kung ano-ano sa may pintuan po ganyan. Makalat po konta. Anyways, marami kasi nagtatanong sa akin, ano ba ako, bisexual ako, bakla ba ako, or what. Actually, pasin ko lang sarili ko, bakit hindi ako makastan ng boy ko. Hindi ako nag-idolize ng boy. Although, sinisimulan ko idolize yung SB19, sabihin ko sa style. Yung SB19, kilala ko na yung mga mukha nila sa I'm Getting Used to It, and nakilala ko, fun fact lang, hindi ko nakilala ang SB19 na nakabisa din pagmumukha nila sa mga videos nila mismo. Nakilala ko sila sa style sa... Hindi, kilala ko naman na medyo yung SB19, pero kilala ko si Stel sa... basta nakilala ko si Stel, mas nakabisado ko siya sa The Voice, ganun na si Pablo. Si Josh naman, siya nga si Bini Josh. Siya yung bias ko sa Bini, si Bini Josh. Si Justin, nakilala ko siya sa Dirty Mind na humor niya. Siyempre si Ken, hindi ko naman na siya nakilala, pero siyempre dahil nga, kilala ko na para sabihin, yung hindi ko pa nakilala, ay si Ken, diba? Yung BGYO, di ko pa na-explain yun, pero balak ko kasi since sila ng Bini ni-launch or since sila ng Bini na since parehas na naman ng Star Hunt yung mga yon. So, ayun, sabihin ko na sa inyo, no, bakit ba ako ini-stan? Actually, ang ini-stan ko pa lang ngayon ay Kaya. Una Bini, sumunod Katsay, and Kaya. Yung Bini, in-stand ko siya at bibigyan ko kaya ito na. Huwag tayo sa Kaya at saka sa Katsay kasi Bini lang naman eh. And wala pa naman akong mga video or mga wala pa naman ako mga music nila sa gallery sa mga music ko. So, paano nakilala yung Bini, okay? Hindi po ako bakla, hindi rin po ako bisexual, lalaki po ako, no? It's just that, ito talaga, mindset ko pag sinasabihan ako ng bakla ng mga tao na kakabini ko, yung sabihin, lahat ng babae na kaka-SB19, kaka-BGYO, kaka-BTS, lahat ng mga boy group, lahat sila tomboy. Hindi ako ikaw sabihin mo kung bakla, tomboy kayo, mga babae na nag-idolize ng boy group. Lahat kayo mga tomboy kayo. Kung bakla ako, tomboy kayo. Tomboy kayo. Hindi, joke lang. Hindi, pero pag sasabihan ako ng mga lalaki or ng mga tao na bakla ako kasi Bini ako ng Bini, lahat ng babaeng nag-idolize ng boy group, tomboy. Anyways, hindi ko pa nakikilala yung Bini, pero actually hindi ko alam na Bini, kumanta pala ng trompet ko, kumanta ang Bini or yung music nila na pan-trophy ko, ginamit ko kasi siya sa yun, kung bagay ba sa kanyang red hair, which is dahil naman may mga naging red hair dahil kay Bini Mika, ganyan. So yung hindi ko alam kung ayun ba yung or dati pa ba may red hair filter sa TikTok, pero sabi ko kasi before, pero bago kasi yan, ito, madami akong pinagdaanan sa Facebook Reels ko kasi pang YouTube yung load ko. Back then, 2024, since 2024 ko din lang hindi naman sila nakilala.
sa Facebook Reels ko, ang daming dumadaan na or may mga gumagaya sa TikTok ko ay sa Facebook ko. Mas nag-trendy kasi yung aso ka sa akin sa Facebook ko. Hindi yung aso ka na ginawa ko. Huwag na natin pag-usapan yung aso kang ginawa ko. Ayoko ng aso ka. Tigilan na natin yon. Actually, no, may mga naghahangan. May part 3 yun. Pero hindi ko ginawa yung part 3. Actually, yung part 2 na alam yung part 2. Part 3 na yon. Yung part 2 na alam yung part 1. Part 2 na yon. Kasi ang part 1, ina-MM ko lang. Nasa TikTok ko po siya. So, kung gusto nyo makahanap yung aso ka na ina-MM ko lang, hanapin yung sa TikTok ko. Ano yan? Wala pa akong alam masyado sa editing noon. Wala pa akong alam gaano, ganyan. Anyways, let's go. Dun tayo sa ano. Nag-trending yung aso ka. And nung nag-trending yung aso ka, dahil nakikita ko, pinapanood ko, ang gaganda ng outcome ng mga gumagawa ng aso ka videos. So doon nahilig din ako sa make-up. In-open up ko nga sa mga kasama ko to sa youth camp eh. Kasama na ex-best friend, sabi ko. Eh kasi, di ba, at hindi naman lahat, pero may mga lalaki kasi na ang laman ng FYP nila sa TikTok, mga babae na nagpapaganda, mga nagtatirst up na babae, mga babae na malalaki yung cabbage, yung mga repon nyo ba yung cabbage? Basta yun, malalaki yung mga dito nila, malalaki, diba? Or basta mga sexing babae na sa TikTok nila, ganun. Na syempre, kung ganun yung lalaki, yung mga babae naman, yung mga nasa FYP nila, mga lalaking puging-pugi sa sarili, mga PPS sila eh. May mga babae din naman GGS, di ba? May wait lang singit ko lang, nababanas ako sa lalaki, ayoko magsawa. Yung mga tawang angat ng tawa, my goodness. Eh sabi ko, kasi sabi ni Kuya Slay sa video niya, kung ano yung lumalabas sa TikTok nyo, ayun yung interest kayo doon, kumbaga, mahilig kayong manood ng gano'n. So, ako, since mahilig ako manood ng mga makeup transition, mas madami lumalabas sa akin na mga makeup transition, pero ngayon, more on Bini na ganyan. More on gospel din siya. May mga gospel, may mga Bini. Madala na lang may mga makeup transition. So, doon ako nahilig sa makeup transition. Sinalo ko si Jarna Bagwani, Bagwani na lang ko. Si Jarna, basta Jarna ba? Ano ba? Nag-video ka dito eh. Nag-gigil ako sa kortina ka. Ginugil mo ako eh. Tapos, since may mga nauus na PDin mo, PDin na guys. May mga gumaganong pa ako sa TikTok. So, ayun, may nauso din na yung Mexican na TikTok trend. Kung di na yung Mexican, siya? Hindi ko nga alam baka ganun yung Mexican eh. More on Coco trend. No? Coco makeup trend siya. Yung sa may Pixar ata yung gumawa nun or Disney. Basta alam ko Pixar yung gumawa nun. Walt Disney. Basta yun, no? Gumawa nun. Yung kilala niya si Miguel, yung lalaking naka-red na tas siya ba yun? Tapos, basta may mga kalansa yun, nasa kabilang buhay sila nun. Actually, parang traumatic nga ako sa movie na kukunin kasi alam mo yung patay ka na nga. Tapos, pag nakalimutan ka pa ng mga tao, mamamatay ka ulit. So, double dead. Parang sabi ko, totoo mo, ayoko ng gano'n. Sana makalala ko ng mga tao. Parang na lang kaya may kita mo. Wala kang may kita. Even darkness or madness. Darkness or madness. Blackness or darkness. So, noong time na yun, di ko na nakalimutan ko kung sino yung pinakaunang gumawa eh. Basta may gumawa ng salamin-salamin. Si Janyo, si Lenny, Janyo, tsaka si Jai. Fujiko, Jaiko. Sino si Jaiko? Yung tatlo na yun, gumawa sila salamin transition nila. So ako, nakigaya din ako. Pero hindi ko pa sila niista nung time na yun, okay? Actually, may part 2 dapat yun yung... part 4. Yung part 4 yung
Anong tawag doon? Yung unreleased nila, pero di na yan. Gusto ko gumawa ng zero pressure na ano. Out of my head na lang siguro. Hindi ko alam. Depende. Mahilig ako sa transition. So, ayun nga. Gumawa sila nun. And ako, gumawa din ako. Tapos, doon ko na-discover si Bini Gwen. Pero wala pa akong paano sa Bini nun. Then, after nun, search ko yung pangalan ng Bini. Actually, first impression ko sa kanila, magaling sila mag-Tagalog, pero K-pop sila. Ayun yung first impression ko. Kasi ako, hindi kasi ako nang kahit yung mga One Direction, ano ba yung mga sikat na mga band sa mga group sa ibang bansa. Hindi kasi ako panay ng mga kung ano man yan. No? Hindi ako ganon na fans ng mga kung ano mang idol yan sa ng mga groups. Hindi ako ganon. Kahit nga individual, tinatamad ako mag-idolize. Hindi ako mala-idol. Ang more on ang ina-idolize ko lang mga content creator, mga YouTubers, mga live streamers, mga ganyan. Actually, hindi ako mahilig manood ng live stream din actually. Mga YouTuber katulad ni Christian PH, Claudio the Third, at marami pa iba na content creator. So doon ako nahilig talaga. Ganyan talaga yung mga ina-idolize ko. Pero mas nakalala ko yung binasalamin nila. Doon, salamin hero ko sila ni Stan. Pero mas nakalala ko sila sa Cherry on Top. The cherry on top, cherry on top. So, nung time na yun, sabi ko, kasi ang ganda nung ginawa ko yun, sobrang nagandahan ako sa lyrics ng salamin. Ayokong umasa sa paniniwala. May pag-asa nga ba na baka ang puso ko'y mapagbigyan? Ay, di ko kaya abutin yung sobrang tataas kasi ng boses ng mga iabab, ng mga Bini. Sobrang ganda. And sabi ko sa mga friends ko sa Facebook, may mga sinabihan ako na pa-search niya yung salamin, ano, ganyan. Sobrang ganda talaga, as ina-addict talaga ako salamin na sayaw, ay na music talaga. Noon talaga sila nakilalabay. Tapos sabi ko, pinagmamalaki ko or parang proud ako na, parang magunangong, parang pares lang yun. Isa na, sila yung first group na in-stan ko or in-idolize ko na Bini. Hindi talaga kasi umilig sa ano, tas ayun. Tapos, yeah. Binalikan ko yung disco, binalikan ko yung mga songs nila, ganyan. Lahat talaga ng kanta nila, dinownload ko talaga. As in, lahat. May hindi pa ako na-download, alam ko yung Gandang Way Takaratin. Tsaka ano yung, basta nalimutan ko yung isa eh, basta yun, oo. Sobrang ganda talaga ng mga kanta ng Bini, kahit may mga nagsasabi sa kanila na feeling K-pop. Feeling ko rin sila, K-pop sila eh. Ganda kasi talaga ng Bini, hindi ko rin may pagkakaila. And talagang todo respect na sa mga bashers. Doon ko sila nakilala. And mas ko sila nakilala sa mga YouTube vlogs, sa tulad na lang sa may, ano yan? Yung bawal tumawa challenge, yung idol relay, at mga challenges nila na nakita ko sa YouTube. Tas no, medyo mahilig na sa TikTok, nung puro TikTok na yung pinapanood ko, TikTok saya, ganyan. Mas nakilala ko talaga yung Bini. Ang ganda, and may mga bardagulan din kasi silang pinagagawa sa buhay, ganyan. Alam nyo, talagang feeling ko, sobrang tama talaga na in-idolize ko yung grupo na yun. Kasi, ano sila, hindi sila nagmamalinis na mga tao. More on na sila,
pinapakita nila yun talagang sila. Hindi sila namamlastik ng tao. Paano nasabi? Isipin nyo na lang yung mga conversation nila sa live nila, di ba? Sabi nga ni Winnie Stacy, di ba? Magtinginan daw sila ng kanon nila, di ba? And may mga nagmumura hindi yung nagmumura. Basta hindi sila pinapakita nila kung sino yung talagang sila. Which is maganda. Yun syempre. Ako, hindi ako mamamalasik sa inyo, magmumura ako, de joke lang. Kaya ako mamura, hindi na ako magmumura, men. Tapos, sobrang ganda talaga nila. And ang bias ko po ay si Gwen. Kasi siya yung pinakauna ko nakilala sa Bini. Siya rin kasi mahilig din sa makeup. Actually, sobrang dami naming pagkakatulad ni Gwen. Hindi. Parehas kaming victim syempre ng bullying. At dahil din sa bullying na ginantsalanta ko, parehas kami mahilig sa makeup. Pero wala pa akong makeup, tsaka tayo magkakaroon ng makeup transition syempre. Pag mag-makeup na ako, syempre. Tapos, ano pa ba yung ano? Actually, nung nakita ko si Sheena, sobrang ganda niya. Like, lalo na nung sa'yo, sumayaw siya ng cherry on top sa TikTok niya. Men, Sarah G, tingin ko sa kanya, men. Sarah G ka mo kaya, Sarah G ko yan. Napaka-unfair ng mundo, no? Pag ikaw nag-idolize ka ng girl group, bakla ka agad. Tapos pag yung mga babae na wala lang sa kanila. Basta pag ikaw fanboy ka, bakla ka na. May mga ulit. Tapos nung pinapanood ko yung mga live nila, sobrang as in may mga funny moments na natawa talaga ako. Ganyan. And ano pa ba yung mga sabi ko po? Siguro parang 2024 kasi talaga yung pinakamalala na year ko. Doon ako, ang dami ko naranasan, as in 2024, ang daming conflict ang daming problema na naranasan ko. Nawalan ako ng best friend. Nawalan ako ng mahal sa buhay, syempre. Nawalan ako ng best friend. Ang daming kalungkutan nangyari sa akin. Although depressed na ako, 2021, in mid. Nung nag-pandemic, nagkaroon ako ng depression. Hindi pa ako physically tolerant. Psychology. Basta hindi pa ako natadiagnose sa mga psychologists or na mga, yun, oo. Hindi pa ako parang I consider myself as kasi ang dami kong iniisip din about me na malungkot. And they cure, and sila yung naging dahilan kung bakit. Feeling ko nga since diba, ang dami ko ring conflict na naranasan. They are ganda sa and feeling ko sobrang timing din nang nakilala ko yung Bini. Kasi ang grabe talaga. From dati kasi lalo na ngayon, nawalan ako ng ganang pumasok. Kasi di naman umawasin ako sa school pag masama talaga yung pakiramdam ko, pag may something talaga ako nararamdaman. Para before grade 11, basta sinero akong tao. Nung grade 12 medyo hindi nagpapaalam, pero pasok pa rin naman. Sinero akong tao. Lalo na nitong since victim ako ng bullying sa school, and because of bullying, tinatawad na akong pumasok, ganyan. Siyempre, bully ka sino ba di naman tatama rin, di ba? Ang dami, as in, yung ex-best friend ko, tinanggal ako sa group namin. Hindi yun dahil sa... Kasi masakit talaga yung katawan ko nung since naambunan ako, and dinala ko pa yung mga gamit namin. Naka 20 minutes na ako pala, 20 and a half. Sa akin kasi raw video pala naman to, re-record ko pa nga lang. Tapos basta ang dami nangyayari, as in
Fun fact lang, ang napagpaseula sa akin, Bini, hindi po ako mahilig sumayaw sa TikTok, sa social media. So, hidden talent ko yung sayaw. Since na-expose na yung pagsayaw ko, ay hindi ko na hidden talent yon. Hindi ako mahilig sumayaw. Ang pinakauna kong sinayaw sa social media ay Cherry on Top. Sobrang hilig ko sa Cherry on Top. Honey, FFP, got you buzzing around me. Sicky, sicky, sweet, crusty as it can be. Baby, I'm the cake, but I know what you got. Dahil sa kanila, mas gusto kong pumasok. Hindi man ako magkaroon ng with honor in something. Basta, because of them, sobrang sobrang sumaya talaga yung buhay ko dahil sa Bini kasi ang dami nilang na-contribute sa buhay ko. Like, they are sumayaw sa nung nakilala ko yung Bini. Tapos, as in talaga, nung nakilala ko yung Bini, sumayaw yung buhay ko. And, mas na-enjoy ko yung buhay ko from depression. Although depressed pa rin naman ako hanggang ngayon. Lalo na patapos na yung before na nung before work immersion Lunes. Grabe yung bullying naranasan ko, as in from verbal to physical. Talagang magiging suicidal talaga ako. Hindi ako talaga yun, as in. Tapos isa pa, dahil sa Bini, sumasaya nga ako, ganyan. One time nga naiyak ako dahil sa kanta ng Bini. Kasi alam mo yung, nandito lang ako. As in, feeling ko talaga they are here for me. Even though maybe they don't know me. Pero, hindi mo nila ako nakikita or hindi naman nila ako kilala. Pero, nandyan na yung Bini for me. Makinig lang ako ng kanta nila, ganyan. Like, feeling ko nga sobrang madi-disappoint ako pa nag-disband sila, as in. Although, syempre, respect for their privacy din naman or personal life, no? Na kung mag-disband ang Bini, then so be it. Kasi, syempre, di naman natin control ang buhay nila. Syempre, kailangan din naman nila magbuo ng pamilya, ganyan. Tapos yung sinabi pa ni Bini Stacy na balang araw, pag snatch niyo yung Bini, yung mga lalabas na lang na mga, ano tawag doon? Yung mga lalabas na lang na yung mga dating songs nila, wala na silang bagong videos. Babalik-balikan ko rin talaga yung mga, kung mag-disband man sila, babalikan ko yung mga discovery nila. Hindi ako natigil sa pakikinig ng kanta nila. And sobrang sumaya ako dahil sa Bini. Kaya kung tawagin mo na akong bakla, kakabini ko, wala akong pakailam sa inyo. Depende sa perspective nyo, pero for me, hindi po ako bakla. Wala akong pakailam sa mga basher ko na sinasabihan akong bakla, kakabini ko. Kung para sa inyo bakla ako, wala akong pakailam. Hindi kayo nagde-define sa kung sino ako. Tandaan yan. Kung bakla ako sa paningin nyo, di bakla ako sa paningin nyo. Kung lalaki ako sa paningin, di lalaki. Wala akong pakailaw sa inyo. Sino ba kayo? You don't have the rights to tell me who am I. Hindi nyo ako kilala. Bukod doon, syempre, sobrang binago talaga ng Bini yung buhay ko. From malungkot to medyo from depression, depressed to basta sumasaya ako dahil sa Bini. Kaya sana ko yung ninyo, wala akong pakailam kung ano sabihin niya sa akin. Kung bakala ako sa paningin nyo, wala akong pakailam sa inyo. Hindi ko kayo papatulan kasi wala akong pakailam sa inyo. Kung bakala ako sa paningin nyo, di bakala ako sa paningin, wala akong pakailam sa inyo. Tandaan niyo yan. Kung lalaki ako, eto yung totoong gender ko, lalaki ako. Pero
Kung bakla ako sa paningin nyo, wala akong pakialam. Ang gender ko ay boy at ang pronoun yun, di ba? He, hindi ako she. Lalaki ako. Kaya lalaki ako. Saan mang aspeto, basta lalaki ako, hindi ako bakla. Kung bakla ako sa paningin nyo, wala akong pakialam. I don't care. Ginigigil nyo ako Alam nyo ba, isa sa mga bias ko si Colette? Ha? Dahil sa kakabini ko, nagiging anger na rin ako dahil kay Colette. Ginigigil nyo ako. Bini, I love you sa Bini, lalo na kay Gwen, syempre. Bias ko si Gwen And, yeah. Bini changed my life. Binigyan niya ng meaning. Syempre, si Lord naman, no? Bago ko sa mga Christian dyan and sa mga si Bini o si Jesus? Syempre si Jesus. Simula nung pinakilala sa akin ni Lord yung Bini, sobrang dami nangyayari sa buhay ko. And syempre, praise God for doing it. Nakala ko yung yung Bini. And nung nakala ko yung Bini, my life hindi na naging ganun yung buhay ko before. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa Bini, kay Direk Loren, salamat sa pagbuo ng Bini. Sobrang salamat po sa inyong lahat. Kung tatanungin niyo ako, JM, Bini, as in the bias po si Gwen, ang main ship ko syempre ay Hambebe at yung OG ships. Sa hindi naman OG ship, ang favorite ship ko ay McGwen, Mixie, ayun, yung dalawa ngayon. Gwelette, basta lahat ng ship kay Gwen. So ilang sana dagot ko yung katanungan nila. Goodbye. God bless.